Good day traders, so this is Migs and welcome back to another episode of Trade with Migs. So itong episode na to ay episode 3 at papamagatan natin ng New Month, New Beginning kasi today ay February 2, 2026, first day of the month uli. Short recap lang tayo last month, January 2026. Nung January kasi medyo hindi okay yung month na yun, medyo nagka-adjust pa tayo sa market. Then nasunog yung copy trading account ko last month. Then pati yung funded account ko sa Funded Next, na-breach din siya. So today gusto ko simulan ng fresh itong market at itong trading journey ko. So papakita ko sa inyo yung kinuha kong challenge nung last month. Ito, pakita ko sa inyo. So meron akong kinuwang tatlong 100k account. Trinade ko to nung Friday. Ayan, so itong isa, up na siya ng 1.5%. Then yung isa, negative ako ng 0.50%. Then yung isa naman, itatrade ko pa lang siya ngayong umaga, Asian session. Then ito kasi yung funded account ko, ayan, 45k. So 50k account kasi yan na funded. So na-breach na yan siya. Then ito yung mga challenge kong iba. Last year pa naman yan, pero breach na rin yan, di ko na tinitrade. So, ito yung challenge na hindi nakapasa. Ito naman yung na-funded. Pero itong funded natin, naka-payout naman na tayo dyan. Ayan, mga 9k naman na yung na-payout niyan. So, bago siya masunog, at least naka-payout na tayo dyan. So, ngayon, ang game plan natin, dito naman tayo maka-payout. And this time, gusto ko naman ma-maintain yung account na to. So, kapag naging funded na tong tatlong to, sa size down tayo. Ibig sabihin, babaan natin yung usual risk natin. So, kung nagre-risk ako ng 0.50 to 1%, kapag naging funded na tong 100k na tatlo, ang i-risk ko na lang dyan ay 0.25%. Okay? So, yun yung game plan natin this month. So, hopefully, makapasa tayo this month uli sa Funded Next. And pati sa lahat ng nagtitake ng challenge dyan, sana makapasa rin kayo at maging profitable ang taong ito para sa ating lahat. Okay, so yun lang, nag-aabang ako ng setup ngayon, Asian session, para may pang trade tayo mamaya. Ayan. So short, ano lang tayo siguro, short market analysis sa 15 minutes. So gold ang iti-trade natin dyan. So ayan, so ito, meron akong nakitang market structure na downtrend. So ang bias natin dito is downtrend sa 15-minute time frame. So I expect the price mag-retrace dito, no? Dito sa, wait lang, dito sa 15M order block, or at least dito sa premium zone, dito sa color pink. So 1 minute kasi yung tinitrade natin dyan na time frame. So scalping lang yan. Pero ngayon wala pa naman tayo nakitang okay na market structure sa 1 minute para makapag-buy tayo pataas. Siguro antayin na lang natin umangat dito if ever, para mag-sell naman tayo kapag nakita tayo ng magandang setup. Dito pag may okay na setup, buy. Dito naman sell. So yun ang ating game plan para matrade tong 100k account natin na challenge. Okay. So yun lang ang ating plano this month. Sana makapasa tayo, no? Pati yung mga nagtitake ng challenge this month. And ang goal ko kasi ma-funded tong tatlo. Itong 300k kasi siya total. So, plano ko mag-max allocation this month kay Funded Next. Then, in-next ko na si FTMO. Kuha uli ako dun ng bagong challenge. Then, yun. Paunti-unti kukunin natin lahat ng prop firm. Then, ang goal natin is magkaroon ng max allocation this year sa mga solid na prop firm trading na company. Then, yun, i-maintain natin yung mga account, tapos consistent payout every single month. So, yun ang goal natin dito sa ating trading journey. Makakuha ng consistent payout, maging profitable, at syempre, makatulong tayo sa mga mahal natin sa buhay at ma-achieve natin yung mga dreams natin, di ba? So, yun ang goal natin. So, kung ikaw nahihirapan ka pa rin, huwag kang sasuko. Dito naman sa market, laging may opportunity, huwag kang mafo-FOMO every time
mag-ATA si Gold, and every time bumabagsak si Gold, huwag kang mapafomo kasi andyan lang naman yan, hindi aalis yan, alright? So, yun, samahan niyo muna ako mag-breakfast kasi kakarating lang natin sa office. So, ito nga pala yung aking mini setup. Ayan. Yan. So, samahan niyo muna ako magkape muna siguro tayo or kumain tayo sa baba. Yan. Tour ko na rin kayo dito. So, ito siya. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung office natin. Yan. Yan. Samahan niyo muna ako. Oop. Okay, let's go. Yan, kain muna tayo dito sa Jollibee. Breakfast. I-re-review natin gaano kasarap yung Jollibee. Joke lang. Yup. Medyo matagal lang serving. Umabot ng 15 minutes. So kanina, habang waiting tayo, tingin-tingin tayo sa chart natin sa PUM. Kasi baka mamaya may setup na. Baka matanong nyo pala, Sir Migs, ba't ka kumuha ng office? Eh, sa bahay naman, pwede ka na mag-trade lang sa cellphone lang. Diba, sa laptop lang. Or kahit sa mga coffee shop. Alam nyo kasi last year, ang trading setup ko last year, yun lang rin naman sa bahay, coffee shop. Kaya lang, pag sa bahay kasi, ano yun parang comfort zone natin yun sa bahay. So may time, inaantok ako pag sa bahay. Tapos, syempre, nasa bahay ka, minsan, nakahiga ka lang. Tapos yun, nadidistract ka kung anong nasa bahay mo, environment ko sa bahay. Then, coffee shop, okay naman. Kaya lang, ang ano lang sa coffee shop, araw-araw ka nagko-coffee. Lagi matamis. Parang hindi healthy sa amin ni Michi kasi kasama ko lagi si Michi pag coffee shop. Tapos, okay naman, nakaka-focus din. Kaya lang, lagi kami naghahanap sa ang coffee shop na tayo. Parang saan tayo ngayon? Saan tayo bukas? Tsaka ito, ang maganda kasi sa office, kaya kami kumuha ng office din. Kasi syempre may mga nagpapaturo paano nga ba paano ko ina-apply yung smart money concept sa trading ko. Syempre ni-register natin siya as business, di ba? So, required talaga kumuha ka ng office. Tapos nag-apply ka ng mga permit. Kaya pag may client tayo nagpapaturo, yun yung parang official office natin. Parang legit tayo, legal, ganun. Tsaka ako parang mas namomotivate ako mag-trade. Parang mag-trade, ganyan. Tapos nagiging parang active ako, yung isip ko, nakafocus. Tapos ang ganda ng environment ko.
Kaya para sa akin, mas okay yung desisyon na kumuha ng office din. Ano ko na rin siya eh. Naging trading station ko na rin siya. Pero ikaw, bago ka pa lang sa trade, hindi mo naman kailangan kumuha pa rin ng office. Kahit sa bahay, okay ka na rin. Depende sa'yo kung saan ka komportable mag-trade. Kunwari, gusto mong in the future, gusto mo rin may office ka, may setup ka, may trading, parang meron kang trading hub, pwede ka rin kumuha kung kaya ng budget mo, kung kumikita ka na sa trading. Kasi di ka naman pwede kumuha ng office kung di ka pa kumikita, di ba? Ayan na. Ba't tapos na tayo mag-breakfast? Mamaya isipin ko saan naman magla-lunch. Ano yung lunch? Breakfast, lunch, and dinner. Minsan di na ako nagbe-breakfast. Kape-kape na lang sa office. Tapos lunch na lang, tsaka di. Okay, let's go. Tara, balik na tayo sa office. Sige po. Op, yeah. Last week nga, excited na ako eh. Excited na ako mag-Monday. Matitrade ko na yung mga challenge account ko. Excited na kasi ako magkaroon na rin ng funded account. Tapos magkaroon ng payout. Lalo na sa 100k account, 3. Kahit ang pinaka-end goal nun, it's ang funded na 100k account, okay na sa akin. So, kasi ang maximum loss limit ng 100k, $10,000. Kahit kumita lang tayo ng $5,000 to $6,000 per month, okay na, buhay na. Net Pero minimum yun, syempre mas malaki, mas maganda. Goal ko kahit minimum 10k USD per month. Kung magkakaroon tayo ng funded account. Pag na-hit ko tong 3 funded account, pasok na sa bangayang 10k USD per month minimum. Basta maging consistent lang tayo, maging disiplinado lang tayo sa trading natin. And don't break the rules. Diyan kasi tayo nadadali pag nabe-break natin yung rules, pag nagi-greedy, di ba?
Ito na tayo sa office. Yan, pag nag-greedy tayo, di ba? Tapos, pag lalo na, nag-iiba yung trading psychology natin pag drawdown. Yung malapit na ma-breach, nako, nawawala sa rule. Nawala yung, ano natin, trading rule natin, di natin na-follow. Kaya this time, papakita ko sa inyo yung whole process na dapat i-follow talaga yung rule kung gusto mo maging funded trader at magkaroon ng consistent payout. Pakita ko sa inyo. I-ano natin, i-journal natin yan through this vlog. Ayan. Tingnan natin kung may setup na nga ba tayo. Ayan, para maging transparent sa inyo. Ngayon ay February 2, 2026. So, ito yung new challenge natin. Tatlo yan ha, tatlo. 100K, 99, 101. So, yung isa up tayo ng 1.5%, negative 0.50 at wala pang result. So, ngayon ko pa lang siya iti-trade. So, currently, wala pang setup, kaya wala pa tayong trade. Ito, may nakikita naman ako, isang setup. So, hanggang dito na lang muna ang video natin at mamaya ulit tayo mag-video. Okay, see you! Okay, let's go. Good evening traders, this is Migs again at inabot na nga tayo ng 9:53 PM. So i-update ko lang kayo sa nangyari sa trading ko ngayong buong araw. So tapos na kasi ako mag-trade today, February 2. So bukas na ulit tayo mag-trade. So update ko lang kayo kung ano yung nangyari kanina. Asian session sa trade ko sa aking prop firm account. So ito yung first setup na kinuha ko. Nag-buy ako dito around 10:24 AM. Yan. Kaya ako nag-buy dyan kasi meron ako nakitang breakup structure dito. Then pullback dyan sa order block somewhere dyan. Then internal choke, pullback OB, then confirmation candle. Then dito sana target ko. Umangat naman siya almost 1:2. Kaya lang natamaan yung SL natin kasi bumaba pa siya dito sa order block sa baba. So pagka-touch na dito, meron ako nakitang internal choke uli kasi bullish yung bias ko dyan, pa-pullback sana sa taas. Kaya lang, sa second position ko, na down na tayo dyan. So negative ako dyan ng 1% sa account ko sa funded next na pang Asian session ito. Yan, so drawdown tayo ngayon ng 1.19% sa isa nating account. So pangalawang account naman, dahil London na, ito naman yung trinade kong account, isang 100k challenge. So ito, nag-buy naman ako dyan kasi ang bias ko pa rin is uptrend. Kaya ako nag-buy dyan, may nakita tayong breakup structure, then pullback sa order block, then confirmation candle, tapos target natin tong equal high. Yan. So dyan, nakatipi tayo ng, ilan ba to? 1:3.62. So, nag-risk ako ng 0.50% dyan. Then, ito yung second entry ko naman, sell bias. Kaya lang na SL. So, overall, ayan, up na tayo ng 0.51% or $500 sa account na yan. So, negative kasi tayo dyan nakaraan ng 0.50. So, na-recover na natin yan. So, ngayon, positive na yung isang account. Then, pangatlo naman, yung pangatlong account natin na pang New York session. Ito yung first entry ko kasi merong internal choke dyan. Tapos, pullback siya sa order block. Then, bullish doji. Kaya lang, na SL, umangat pa. Then, this is my second entry. Ayan. So, ito, doji candle, choke, internal choke with impulse move. Then, target ko is itong liquidity dito, equal lows.
Yan. So, yan ang target natin. So, ito naman, profit tayo ng 2.9 na risk to reward ratio or RR. So, dito sa account na to, up na tayo ng 2.34%. So, kahapon, parang kanina na videoan ko ata 1.15 to, 1.5 USD. So, ngayon up na tayo ng 2.3 USD. So, ito naman, hindi ko naman siya minamadali kasi lahat ng challenge ko ngayon is minimum 5 days yung trading days niya. So, ano lang ako, take time lang ako kasi pang 2 days pa lang naman. Kaya yung risk ko is super baba lang, 0.50%. So, malay mo pag abot ng 5 days, mahit niya, tapos na rin yung phase 1. So, hopefully, ganun yung maging scenario natin. So, ending natin today, negative yung pang Asian session natin ng ilan ba uli yun? 1. Ilan ba to? Yun, 1.19%. So, iti-trade ko uli yan bukas ng umaga. Then, positive naman tayo sa pang London na account, 0.50%. Then, pang New York, positive tayo ng 2 point something. Yan, 2 point something. Ang goal natin is maging consistent tayo sa trading natin. Hindi tayo mag-hesitate sa every setup na makikita natin. Then, before tayo mag-enter ng trade, dapat computed na yung risk natin. Hindi tayo manghula kung ilan ba yung risk na ito. So, computed na every time tayo mag-set ng trade. Then, yun yung day natin today. Then, itong last setup ko pala, share ko lang sa inyo. Yung setup ko na yan, itong 815 pips, na-send ko rin yan sa VIP channel ko. Ito. So, ano na to? Market analysis idea number 2. Kasi nag-signal na ako kanina. Ayan, mga around 6:42 PM. May sell na yan kanina. Yung London, yung na-SL ako. SL ako dyan ng 203 pips. Then, yun, may pangalawa ako nakita. Pangalawang setup, sinend ko ulit sa community. Yun naman, 815 pips. Yan. So yun, nagsisend din ako ng signal or analysis ko kay gold. Siguro mga 1 to 2 setup lang per day if may makita akong okay na setup. So ikaw, if gusto mo rin sumabay sa signal natin kay gold, comment ka lang ng VIP access sa comment section or message mo lang yung FB page para makuha ka ng access. Okay, so yun lang for today's video. Sana i-follow mo ang aking FB page. Don't forget na mag-subscribe at i-share tong video na to. So see you again tomorrow. Okay, let's go.